Kong Marcoleta, not perfect, pero these people who are, yung hindi nababayaran at may mga prinsipyo, isa din yan sa pwede nating asahan eh. Kasi nagkalat lang sila eh. We just don't know where they are. Pwede nasa executive, pwede nasa legislative, lahat. So, pwede natin sila, pwede nating maasahan din yon sa times of like this, di ba? Hindi natin alam na nandyan pala si Kong Marcoleta who will fight to the teeth for this one. And yet, sabi nga ni Sas, hindi naman siya Makaduterte. He's just being Marcoleta himself. So meron talagang tao na ang common ground nyo is yung kung anong tama kahit saan pa yung branch, executive, judiciary, or legislative. Yeah, actually, So, Marcoleta did not really show that he is pro-Duterte dun sa ano niya eh. Doon sa ginawa niya kanina eh. It's just that ako na-appreciate ko siya because he did the right thing and that's the most important thing here. 'Di ba? Hindi it doesn't mean na kakampi siya ni Sara. That you know, he was sending his point across na hindi nakabase sa personalidad. Yun. At yun yung tama. Yun yung dapat gawin. Okay, Bisayami, anything that you want to share? Survival lang po yung parang gusto ni Benny Abante, but yes po, ang bago ko po magsalita, yung ganda po nung previous speaker sa akin, sino ba yun? Si Miss Cat, ang ganda po ng suggestions niya. So sana po i-spearhead niyo po, magsusupport po kami. And we'll sign up even if nandito kami sa malayo. I think yun din po. Na-observe ko if there's anything good po na nangyari dito sa, well, it's really worse what's happening in the Philippines now, but if there's anything good po is parang yung oppression, daylight oppression, no, sa kahit tirik yung araw, at thievery, yung pagnanakaw. With the help of social media and kayo rin po, mga information soldiers, like Miss Sas, you, and everyone else, na-awaken niyo po yung mga parang sleeping patriotic hearts namin din dito sa labas. This may be itong nangyari yung pagiging awaken, maybe baby steps na po to our very own like French Revolution. One that is not superficial, yung one that stems really from consciousness talaga, wanting to be free. Also, dagdag ko lang po yung kay Mr. Marcoleta. Actually, nakita ko na po yung stance niya kanina. Nakita ko na po yun sa interview niya like 10 days ago. Yung tinanong po siya noon sa interview kung ano po masasabi niyo sa yung first budget hearing sa lower house. Yun din actually ang sinabi niya. So I was like, sana makapunta si Kong Marcoleta sa September 10. So nung nakita ko siya kanina, sabi ko, oh my, I think he will say what he said sa interview doon sa radio, sa Net 25 yun I think. And he did. And dinagdagan pa niya ng alam yung sa last part, yun ang parang gusto ko yung smile din niya doon sa last part, na parang yung tinanong niya na yung COA na yung babae, nalimutan ko yung name niya. No, parang ini-establish niya na Sara or VP Sara still has remedies and she is still well within the regulatory period, right? And then sumagot din yung babae na opo. So bakit tinatanong natin siya na hindi pa naman siya sumasagot, wala pa kayong nare-receive, and sinabi na niya na cooperating din siya. So bakit ang mga tanong parang ang gusto ni Kong Marcoleta is like, dapat sabihin mo dito sa mga nagtatanong na cooperating po si VP Sara, hayaan na lang po natin na tawag dito, gumulong yung investigation, or so she's well within the 6 months, I think 180 days ba yung sabi, and then and even then pwede pa siyang pumunta sa Supreme Court. So kung ano talaga, kung meron I mean in favor, hindi Actually, talaga nilinaw yung process na yun eh. But, of course, they do not really want to, parang, they do not really want to send that message na merong proseso
at wala talagang finality ng decision whether or not there is something wrong with the utilization of budget of the Vice President. Hindi nila masabi na wala naman talagang issue. Ang talagang inaano nila dyan is, hindi, may COA, may mga observation, ganyan. And they want to stop there. They do not want to talk about na hindi ganito talaga ang audit process, ganito talaga ang ganyan. And eventually conclude na wala naman talagang issue. Kasi yun yung goal nila. Ang goal nila really is to make it look like problematic yung paggastos ni Inday. That's really their goal. Smear campaigning lang po talaga, like parang okay, wag nating, kasi may camera dito, maraming nanonood, wag nating ipaalam sa lahat na VP Sara is still within the period na pwede pa siyang yung administrative pwede ba niyang i-appeal at i-explain at iklaro lahat ng observations ng COA. Let's keep this information sa public, especially may camera. So dapat batuhin lang natin siya ng mga spoiled brat, especially yung yung mga negative lang na mga but yun lang po I'm glad that really Marcoleta delivered. And that's also one thing na na-observe ko po, na this is what's dangerous sa good for us, but it's dangerous sa kina BBM side, is yung mga tao who are good-natured, yung such as Kong Marcoleta, not perfect, pero these people who are yung hindi nababayaran at may mga prinsipyo, isa din yan sa pwede nating asahan kasi nagkalat lang sila we just don't know where they are. Pwede nasa executive, pwede nasa legislative, lahat. So pwede nating maasahan din yon sa times of like this, di ba? Hindi natin alam na nandiyan pala si Kong Marcoleta who will fight to the teeth for this one. And yet sabi nga ni Sas, hindi naman siya maka-Duterte. He's just being Marcoleta himself. So meron talagang tao na ang common ground nyo is yung kung anong tama, kahit saan pa yung branch, executive, judiciary, or legislative. Yeah, actually, Marcoleta did not really show that he is pro-Duterte dun sa doon sa ginawa niya kanina. It's just that ako na-appreciate ko siya because he did the right thing, and that's the most important thing here. 'Di ba? Hindi, it doesn't mean na kakampi siya ni Sara. He was sending his point across na hindi nakabase sa personalidad. Yun. At yun yung tama. Yun yung dapat gawin. Ayun. Yun ang mga inasahan natin kina Abante sana, pero yun nga, same din po, kumukulo din po yung dugo ko kay Abante. So grabe, napaka righteous, at saka there's just something in his aura na parang very kontrabida sa teleserye. Para ba sabi ni Kong Abante, tagilid na sa Maynila dahil sa pagbira kay Inday at Isko. Next election, aasahan nyo may mawawala sa tatlong to, Chua, Valerino at Abante. Grabe yan, si Chua, grabe rin bumanat yan kay di ba nga, yung mga flood control projects dyan. Sa Metro Manila, napakararami. Di ba? Ayun. Okay. Anyway, Bisaya, meron ko pang gustong i-share. Yun lang po. Actually, gusto lang pong sabihin na para sa atin na feel na lose hope sa mga iilan dyan. Actually, dumaan din po ako doon. But with the recent developments, na yung mga mabubuting tao lumalabas at yung may mga paninindigan, there is really hope. This season is probably, sa akin lang, is season of exposure. Yan ang season na kung nasaan tayo ngayon, in-expose lahat ng mga, kung sino yung umaaray kay VP Sara, yun ang dapat nating markahan at dapat nating tignan talaga. At actually, kailangan mag-list nga siguro tayo. For sure, meron ako makikita sa social media. Meron na ata ako nakita na mga list of eto ang mga wag iboto. I think sa Hindi Mo Pera group ko yun nakita. And then yeah, very good. I think yun lang po, Miss Joey. Salamat. Keep doing the good work. Brilliant work.
Thank you Thank po. you, Salamat. Bisaya Mi. Thank you. Ayan, magmo-monologue lang muna ako ulit, no? Kasi papanoorin natin tong video ni Inday. Ito yung two-part yung video. Yung first na video, and then, ito yung second part. Itong second part, sa first na video kasi parang sinabi lang naman doon ni Inday, ipapaliwanag ko sa inyo yung reason kung bakit ako nag-resign as a Deputy Secretary at ang isa sa mga reason doon ay yung sa budget kasi ang budget ay hawak lang ng 2 tao. Yun yung first na video niya. And then for the second one, inelaborate niya yung nangyari sa budget ng DepEd. So let's just take a look at this. Let's listen and let's break down kung ano yung mga sinasabi dito ni Inday. Ayan. Ang budget ng Pilipinas ay hawak lang ng 2 tao. Ang budget ng Pilipinas ay hawak lang ng 2 tao. Hawak lang siya ni Congressman Zaldico at ni Congressman Martin Romualdez. Yan ang katotohanan. Halimbawa ko dito, medyo mahaba ito, kaya pagpasensyahan mo. Ang halimbawa ko dito, sa DepEd muna tayo. Sa Department of Education, noong taong 2023, merong 5 billion na inapprove para sa classroom construction. Nagulat ako kasi merong mga lumapit na miyembro ng House na humihingi. Hinihingi nila yung 5 billion, parte ng 5 billion na budget. Wala kasi akong experience sa ganyan. At saka ang pagkakaintindi ko, pag inapprove na yan ng Office of the President, ibibigay na yan, pagdediretso na yon sa approval at trabaho ng Department of Education sa construction ng mga classroom. Nagulat ako, may humingi. Magkano ba ang amin dyan ng Department? Pagkakaintindi ko, pag inapprove na yan ng Office of the President, ibibigay na yan, pagdediretso na yon sa approval at trabaho ng Department of Education sa construction ng mga classroom. Nagulat ako, may humingi. Magkano ba ang amin dyan? Magkano ba ang amin dyan? So sinabi ko, hindi pwede ito. Kasi ang mangyayari nito, hindi magagawa ng Department of Education ang trabaho namin na mag-construct ng classroom ayon sa classroom backlog at sa prioritization base sa backlog at sa classroom construction. So sinabihan ko yung isang congressman, sabihan ninyo si Martin Romualdez na hindi pwede chap-chapin ang classroom construction na 5 billion. Kaya kung makikita ninyo sa budget proposal na approved ng Office of the President, 5 billion yon. Pero nung lumabas yung GAA o yung budget approved noong 2023, naging 15 billion siya. Dahil hindi nga ako pumayag na kunin yung 5 billion, dinagdagan nila ng 10 billion yung classroom construction ng Department of Education. Yung 10 billion na yon hindi kontrolado ng Department of Education. Yan. Yan yung sinasabi ko, tang-ina, pinork barrel nila. Yung budget ng Department of Education. Pork barrel and pork barrel practices is unconstitutional. Hindi yun tama. Illegal yun. You know, the reason why the budget is prepared, merong National Expenditure Program by the in this case sa executive, no, kasi part ng executive yung Department of Education eh. Kaya sila nagpe-prepare ng budget kasi yun yung mga gusto nilang gawin sa buhay. May mga target sila, may mga plano sila, and whatnot, ganyan-ganyan. Okay. So, sinasabi ni Inday, kami, nag-target kami. So, ito yung mga gagawin namin para makatrabaho kami ng maayos. Ito yung kailangan namin pera, ito yung mga project na dapat namin gawin. Ganyan. So, magpapatupad nun, Department of Education. Okay? These idiots in the House of Representatives, what they did, because Inday Sara will not yield
Doon sa 5 billion na hinihingi niya at ayaw niyang parti-partihin yon para bigyan ng pabor ang iba't ibang mga korimaw dyan, they padded the budget to 15 billion. Yung inapprove 15 billion. But the 10 billion, she doesn't have any control. Pero nakaalat sa Department of Education. Diba? Ang laking katarantaduhan, diba? Anyway, actually ito, itong sinasabi nito ni Inday, nangyari to sa COMELEC kung matatandaan ninyo. 'Di ba nung na-issue yung People's Initiative na 'yan. Nakita na yung budget ng COMELEC sa referendum, election, kineme-kineme, ganyan-ganyan. If I remember it correctly, I actually made the post about it. Teka nga, i-check ko lang din. Ano 'yon? Ang tawag dito, COMELEC. Meron akong doon ko yata na post sa sa yung nabura kong page. Teka lang COMELEC. Teka lang Wait lang. Hindi ko makita. Okay. Well, anyway, yung sa budget nung mainit ang usapan sa People's Initiative, nung mainit ang usapan nun, tinatanong nila, saan nakuha ang budget ng parang, ano yung mga insertion sa national budget for 2024? Bakit nagkaroon ng sobrang laking difference doon sa NEP at saka doon sa ang tawag dito, sa NEP ng COMELEC at saka yung sa GAA. Ayan. Puntahan na lang natin mismo yung NEP 2024. Okay. Teka lang Hindi lang to sa itong ginagawa nito, ito sinasabi ni Inday, hindi lang to yung sa hindi lang to yung sa Department of Education.
Where is Comelec? Ito. Okay. Ito yung NEP. I think it is item... Yung 5 million lang sila 5 billion lang sila dito eh. Referendum. Previous elections. I think ito, conduct and supervision of election, referenda recall, votes and plebiscite. Itong item na to. I think ito yon. So ito yung propose nila sa NEP. Ayun yung propose nila sa NEP. Ito yung 2024. Pagkatapos, yung GAA, GAA 2024, ayan, ito yung sa... I just want to show you guys na hindi lang nila sa DepEd to ginagawa. Sinabi rin to ni Inday na hindi lang nila sa DepEd ginagawa yan. Asan yung specific item na yun?
Parang naging 14 billion yun eh. Naging 14 billion. 2 billion tapos naging 14 billion. Tapos, sige, i-let go ko muna to guys. I-park ko na lang muna. But anyway, yun yung point no, na ginagawa rin nila to sa ibang ahensya. Ginagawa rin nila sa ibang ahensya ng ano yun. Nagpapasok sila ng pera na sang record. I remember because Senator Aimee called it sin of the highest order eh. Ayun. Siguro ginagawa din nila yan sa DPWH at DOTR since DepEd ang may pinakamalaking budget, putang ina. Malamang, oo. Yes, insertion direct to their pocket, sabi ni Niha. Yun nga, I remember Senator Aimee called it, yung insertion na yon as, as sin of the highest order. Yung insertion na yon. 2 billion, tapos na-change siya, 2 billion 229, parang naging 14 billion, something like that. Basta 12 billion yung na-add doon. Yung sa DSWD, isang project na insert as a bycam, tapos si Angara patay mali siya lang. Yung AX yun, di ba? Jorge? Yung parang 70, basta parang 70 plus billion, di ba? Yun. Ngayon, yung ginawa nila ngayon kay Inday, ganun din. Yung ginawa nila kay Inday, ganun. Pinark barrel nila talaga yung yung budget ni Inday. Controlled yon ni Congressman Zaldico at Congressman Martin Romualdez. Hindi ko na kailangan ng corroborative witness dito. Dahil makikita nyo yon sa papel. Makikita ng taong bayan yon sa papel. NEP, 5 billion. Lumabas ang budget approved, 15 billion. So may iintindihan nyo, di ba? Bakit pa tayo magbo-budget hearing para sa Office of the Vice President? 2 tao lang naman ang nasusunod sa budget ng bayan natin. Halimbawa, taong 2024, kung makikita nyo, ang approved na budget ng Office of the President para sa classroom construction ay 19 billion. Noong lumabas na ang House version ng Appropriations Bill, ay naging 24 billion ito. So, approved 19 billion, paglabas sa House, naging 24 billion. At doon sa 24 billion na yon, kung hahanapin mo sa papel, kinuha nila ang 5 billion ng repairs ng classrooms at nilagay nila doon sa 19 billion para maging 24 billion siya. So ang naiwan sa repairs, sa kawawang mga classroom, ay 1 billion. Kaya makikita nyo, sa papel, nandyan yan. Naging 24 billion. At hindi lang yan, dahil Teka lang makikita nyo, yung 24 billion siya. So ang naiwan sa repairs, sa kawawang mga classroom, ay 1 billion. Kaya makikita nyo, sa papel, nandyan yan. Naging 24 billion. At hindi lang yan, dahil noong 2023 ay hindi ako pumayag na hindi masunod yung DepEd na rules sa paano mag-classroom construction based on need, ang ginawa ngayong 2024, inattach nila ang listahan na kung saan gagawin ang mga classroom construction worth 17 billion. Makikita nyo? Yan yung sobrang garapal. Etong part na to sobrang garapal to. Kasi, bakit sila na yung sila na yung nagde-decide kung anong classroom yung ipapatayo? 'Di ba? Bakit sila nag-identify? This is not their job. This is the job of the Department of Education. So kaya hindi makatrabaho ang Department of Education kasi umeeksena kayo mga putang ina nyo dyan. 'Di ba?
Hindi, iba pa yung iba pa to, Jorge. Iba pa tong AKAP dun sa AIX. Yung pinag-awayan nila Anggara. Iba pa yan. Meron pa yung sa AIX, yung parang 70 plus na billion. Ayun. But anyway, ito sobrang garapal nito, oh. Biruin mo yung list ng mga i-construct na mga eskwelahan. Hindi sa DepEd galing. Tapos pupondohan nila. Diba? Pero why Amy did not push through of what she knew? Dapat sila ang nagharang sa Senate. Yeah. Actually, dapat talaga may mga legal actions doon eh. Yun nga rin, kaya nga parang nahihinaan ako sa Senate eh. Kasi dapat may mga legal actions. So, dapat may mga nagdedemanda din nito sa Supreme Court eh. Sa totoo lang, wala eh. Parang call out lang. I mean, even dito kay Inday, I hope Inday also will go to the Supreme Court and file the necessary cases again. Kasi pork barrel to eh. Pork barrel to eh. Tanyo yon sa papel. Pagdating namin sa Senate, nakita yon ng mga senador. Tinanong nila ang Department of Education, totoo ba o hindi totoo na galing sa inyo ang listahan ng 17 billion ng mga classroom construction? So sabi namin sa mga senador, hindi totoo. Hindi namin magagawa yung trabaho namin. Hindi natin masasolve ang classroom backlog kung ganito ang nangyayari. Pwede ba ninyo kaming tulungan? Yung mga senador naman, very helpful sila. Oo, tulungan namin kayo. Kaya nga kung makikita ninyo sa interpellation ng isang senador doon sa budget hearing sa Senate, tinanong niya diretso, galing ba sa DepEd ang listahan ng 17 billion? Galing ba sa DepEd ang listahan na inattach doon sa House version? Sinabi namin hindi. Hindi galing sa amin yan. On record yon. Makikita nyo sa mga videos, balikan nyo yung mga videos. Makikita nyo. Yes, my concern, Madam Chair, Mr. President, under the GAB, I observed that there was an increase in the budget for the construction of new classrooms from 19.6 billion to 24.6 billion. However, this is my concern, which you mentioned earlier, that the repairs and rehabilitation of classrooms was decreased from 6.5 billion to 1.5 billion. I also have information, Madam Chair, Mr. President, that 24.6 billion allocated under the GAB, but only 9.8 billion from the allocation is left to the discretion of DepEd. Kaya hindi ko na kailangan ng... Grabe yun yung yung... Bakit walang control ang... Putang ina. Ito yung pinaka-essence ng buwaya. Pag tinawag mo silang buwaya, ito exactly yung reason. Ang witness. Kasi makikita nyo sa papel. Tapos dumating ang BICAM, walang nangyari dahil ang nasusunod doon ay si Congressman Zaldico at si Congressman Martin Romualdez. Kaya nandun pa rin naka-attach yung 17 billion na ginawang listahan ni Co at ni Romualdez. In fact, so ibig sabihin sobrang lakas ni Martin Romualdez at saka ni Zaldico na even if yung mga senador hindi agree, ang nananalo pa rin pagdating sa BICAM, itong dalawang buhaya na to. Antindi, putang ina. Antindi. Huwag nating kalimutan na ang kinabubuhay nito ni Zaldico construction. Diyos me, di malamang siya yung kumain ng mga construction projects niya ng DepEd. In fact,
balik lang ako konti sa'yo ha. Kahit yung mga congressman, nakikita nila yung problema ng ginawa nila na pag-attach ng listahan sa budget. Kasi doon sa basic education hearing noong May 2024 ng House of Representatives, merong isang congressman nagreklamo, bakit ang tagal ng classroom construction? Bakit ang tagal? Sabi nung USEC ng DepEd, kasi may pabago-bago sa listahan ng DPWH dahil hindi kami ang gumawa ng listahan. Yeah, Mr. Chair, with respect to the So ngayon, ang tanong dito kila ACT Teacher Party List, did you vote on that? Diba? Nag-agreean sila Franz Castro, sila Arlene Brosas, yung mga Bayan Black. Inagrihan nyo ba yan? Ang listahan ng mga classroom, hindi DepEd ang nag-decide. Diba? 17 billion in Annex A of the GAA, we are not privy on how the school sites were chosen. So, be it as it may. How is it chosen? I'm not privy to that, Mr. Chair. As, when the GAP came out, there was a 14.7 billion Annex A. Then when the committee, the GAA came out, from 14.7 it became 17 billion. So we are not privy to how the list was generated. So dagdag ko lang yan doon sa confirmation na kinuha nila yung budget ng DepEd at isa yan sa mga rason kung bakit ako nag-resign sa Department of Education. Hindi na ako papayag na sa susunod na taon, ganyan pa rin ang gawin nila at ako yung mananagot sa ginagawa nila. Kaya yan yung sinasabi ko, bakit pa tayo mag-question and answer dito para atakihin niyo ako? Ang masusunod lang naman sa budget, 2 tao lang. Ayan. Nakakagalit, Sobrang nakakagalit. Sobrang nakakagalit. Si Saldico ay merong company. Kung matatandaan ninyo, nag-live na rin ako before Kasi to si Saldico, siya rin yung nag-expose ko ng 51 billion ni Pulong Duterte. Siya rin yung nag-expose ng mga ganon. 51 billion, pagkatapos yung 51 billion na yun is actually spread out for 3 years. Ganon. Tapos hinahanap nila, saan napunta yan? Ganyan, ineme. That's the first one. And then the second one, eto nga. Nakipag-away siya kay nakipag-away si Saldico kay Joel Villanueva. Joel Villanueva actually used his privileged speech to question Saldico's position as the deputy speaker and chairman of appropriation. Yes, pinapaligo ni Joel Villanueva tong si Saldico. Dahil si Saldico at ang kanyang kumpanya ay involved sa mga questionabling deals ng gobyerno sa laptop, sa Pharmally, at sa mga construction ng iba't iba pang project na may kinalaman sa gobyerno. Ngayon, itong si Saldico, sumagot siya dito sa mga binibintang na ito ni Inday Sara. At nung sumagot si Saldico, wala siyang kinlaro na issue. Putang ina mo, Saldico, ang sagutin mo, saan napunta yung 17 billion? Saan napunta yung 17 billion? Saan napunta yung mga pinagdadagdag nyong budget na hindi naman ni-request ng DepEd? Diba?
Sumagot siya eh. Ipapanood ko sa inyo yung sagot ni Saldico. Sumagot si Saldico, tapos ito yung kanyang kinembot. Well, ayan, nag-ano siya. Sabi niya, ay, sige, mamaya na yan. Yung video. Eto. Diretsahan yung sinabing ikaw lang daw as speaker may hawak ng budget. Yes. Unang-una, again, pangbubudol na naman po yan. Napakalaking pambubudol. Akala nila ang taong bayan hindi matalino. Matalino po. Sasagutin po natin yan. Una-una. Sagutin mo na. Kaya nila matalino eh. Sagutin natin. Ang sarap niya sungal-ngalin. Diyos me. Buhayang putang ina. Po, ang miyembro po ng appropriations is around 139. Ang vice chair po is around 56. Ang congressman po is 300. Meron po tayong mga senador na 24. Meron pong miyembro ng Bicameral Conference Committee after the budget deliberation ng House and Senate. Meron pa pong BICAM na mag-uusap ang dalawang upper chamber and lower chamber. Almost 30 po ang nag-attend yan in public. So, hindi po totoo yan. Kung nagagawa niya po yan sa Davao, hindi raw totoo na nakokontrol nila ang budget. Then why you put budget, you put money in the government agency's budget na hindi naman pinopropose ng mga ahensya? O sino nagde-decide ng putang ina ka? Ikaw ang nakaupo dyan sa committee na yan. Diba? Ikaw nakaupo dyan sa committee na yan. You allowed it. Kung ano na pagkasunduan ng X number of congressman at saka mga senador and whatever. Kapag nakalabas yon, you allowed it. Gago. Ikaw yung nasa posisyon dyan eh. Sa confidential fund na lustayin in 11 days ng 2.6 or 2.9 billion, kayang-kaya niya rin yung gawin pag siya po ang nakaupo at ang kanyang mga pananakot sa aming mga kongresista, hindi na po ito dapat palagpasin. Grabe yung ano niya, no? Yung portrayal niya na siya yung victim. Pananakot sa mga kongresista, ineme, putang ina ninyo. Ang kapal lang mukha, grabe. Sobrang kapal. Paano ka matatakot? Paano ka matatakot? Anong power ni Inday over you, Saldico? Ano pwedeng gawin sa'yo ni Inday? Pero kayo, hawak niyo sa leeg ang opisina ni Inday. Kinakatay ninyo. Diyos me. Something is seriously wrong. Nakakayang maging Pilipino. Putang ina, ba't natin tinotolerate to? Yun lang po. Mamaya, prepare kami ng, magmi-meeting ho kami ng APRO. We will have a more detail for this answer. Of course, I know na medyo strained ang relationship between the House and the Vice President. And of course, parang, yung suspicion nyo kanina, parang pinarantangan nyo na po siyang corrupt. Magnanakaw and all. I mean, is this the official position po ba of the entire Appropriations Committee? Or is this your own interpretation lang po doon sa inasal ni Vice President? Well, ano po yan? Common knowledge na po yan. No? Matagal na po, kahit sa Davao po, tahimik lang dahil secret marshal po sa Davao. Alam po natin yan. No? So, yung mga sinasabi natin, lumabas na po sa COA, ilang beses po yan, audit observation memo, notice of disallowance. Bago ka po dumating sa notice of disallowance. Ito si Saldico, he doesn't know what he's talking about. It looks like this was the agreed script to respond dun sa sinabi ni Inday. Na brief siya pero hindi niya talaga naiintindihan and he's just reciting it.
Napatunayan naman po, na common knowledge na ganyan-ganyan. Ano napatunayan niyo sa COA? Wala pa kayo napapatunayan sa COA, putang ina mo ka. Wala pa kayo napapatunayan sa COA. Wala pang final decision ng COA tungkol doon sa mga observation nila sa Office of the Vice President. And even yung sa DepEd. Pagkatapos inispit pa niya secret martial law sa Davao, ineme, parang paano naging secret martial law sa Davao? Secret martial law under BBM. Silent martial law. 'Di ba? In fact, yung video ni Inday kung saan sinabi niya itong mga insertions na naganap na ito, pinipigilan yung mag-syndicate. Pinipigilan yung mag-syndicate. Babalik ako sa TikTok ha, titingnan ko kung naka-upload na yung video. Ayan o. This doesn't happen to me. Makita mo yung video ni Inday? Yung video ni Inday na nauna, kahapon ko pa in-upload yun, 469 views. This doesn't happen to me. More than 24 hours na to. Yung pangalawang video ni Inday, it took 12 hours to be uploaded by TikTok. Yes, may martial law, pero hindi Duterte ang may dahilan nun. Nakakaputang nakakagalit talaga, sobra. Sa AOM pa lang po, nakita po natin yan. Sinubukan po natin yan last year pang itingnan, pero hindi po yan nakikita noong 2022, malaki na po. Hindi pa po nagkakaganito ang sitwasyon, hinihingi na po yan ng Kongreso dahil masyado na pong sobrang laki ang confidential fund na hinihingi niya, not only that, at other services. So, yun lang po. Ayun. Please, if there are any movements in your area, kung malapit kayo sa EDSA, kung malapit kayo sa Liwasan, kung malapit kayo sa Cebu, yung mga gathering dyan, sa CDO, sa Davao, or whatnot, join the movement. We really need to talk as a nation, no? Parang, is this acceptable? Putang ina, yung ibang mga bansa, nag-uusap-usap na sila para sa mga bullet trains nila, sa mga kotse nilang lumilipad. Tapos tayo nandito sa Pilipinas, tolerating this kind of politicians. Nakakahiyang maging Pilipino. Zaldico doesn't even know what he's talking about. Paano siya tatakutin ni Inday Sara? Si Inday Sara ba may hawak ng budget niya? Diyos me. Diyos ko. Sobrang nakakahiya pong maging Pilipino. While this kind of people are in power and this kind of people are the ones making policies, wala po tayong mararating bilang bansa. This is embarrassing. At pasensya na dun sa mga yung mahirap kasi pag kunwari yung wala akong kasing magawa yung mga ganyan. Lalo na yung mga nasa posisyon, yung mga nasa gobyerno. Kung wala kayong magawa dyan, di mas lalo na yung ordinaryong Pilipino. Sabi ni Jay Guevara, haha, siya pa tinakot
Siya pa tinakot ni VP Sara. True! Diba? Tangina! Parang natatakot ka kay Inday Sara, Diyos me. Diba? Takot kayo na manalo si Inday Sara kasi pag nanalo si Inday Sara, hindi na kayo makakaganyan. Pero hindi ka tinatakot ni Inday Sara dahil tinatakot ka niya. Takot ka sa uri ng politika na meron si Inday Sara, which is, you know, nakasentro sa tao. Yung politika nyo, hindi. Ang politika nyo nakasentro sa mga putang inang bulsa nyo. Takot kayo na pag ang namayani na politika ay politika ng mga Duterte, wala na naman kayong space mangurakot. Yun. Sobrang nakakagalit, putang ina nitong mga to. Nakakahiya. Ayun lang. Well, anyway guys, mag-e-end live na ako. 2:00 na. Maraming salamat sa pag-join sa akin ngayong ano. Mag-ano tayo?